Yan, so magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Today, December 31, we are celebrating yung ating pag-welcome sa panibagong taon, which is year 2024. And we're very blessed, no? And we are very grateful that God has been faithful to us for the past years, sa year ng 2023. And we believe na siya ay naging tapat sa atin, na siya ay naging mabuti sa atin. So ngayon, kung nasaan man po tayo, ngayon po kasi tayo ay hindi po tayo face-to-face na service. So ito po ay recorded. Probably ito po ay nakikita nyo sa araw ng December 31, last day of the month. And kaya po natin ito yung ginagawa is we believe na wala pong makakapigil sa pagpupuri natin sa Panginoon, kahit anumang selebrasyon yan. And in fact, hindi po natin ito mararanasan or hindi natin maabot itong stage ng ating buhay if hindi naman dahil sa Panginoon. So, it is just rightful to praise Him, to glorify His name today. So, kung nasaan man po tayong lugar ngayon, kung saan nyo po ito napapanood, I encourage everyone na tayo po ay sama-sama magpuri sa ating Panginoon. And let us declare this day, let us claim this day as a day of celebration dahil ang ating Panginoon ay naging tapat sa ating buhay. So before po na tayo magpuri sa ating Panginoon, let us first pray to the Lord. Inanyayahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin. Kung nasaan man po tayo ngayon, let us close our eyes. Let us seek the presence of the Lord. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong biyaya sa amin, sa biyaya ng buhay, Father. Maraming salamat sa inyong paggabay sa amin for the past year, Panginoon, sa taon ng 2023. We believe, Father, na kayo po ay naging tapat sa amin, na kailanman ay hindi kayo nagmaliw sa aming mga buhay. Marami nangyari, Father, for this year of 2023. Marami pong challenges, maraming bagay, masasaya at malulungkot, Panginoon, na aming pinagdaanan. But we believe, Panginoon, na ito ay nakaayon po sa inyong plano sa aming buhay. We believe na ito ay nangyari because kayo po ay may purpose sa aming mga buhay. And maraming salamat because this year, Panginoon, ay naging daan upang kami ay magbago, Panginoon, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy nyo kaming binabago. Maraming salamat, Panginoon, sa taong ito dahil kayo po ay naging mabuti sa amin, kayo po ay naging tapat, at hindi namin ito kayang tumbasan, Panginoon. And so, for that year, Panginoon, marami pong nangyari. May mga challenges, may mga kakulangan kami bilang mga tao, bilang mga Kristiyano. But we believe, Panginoon, na yung pagmamahal hindi nagbago sa amin. Anumang taon, anumang bagay ang magdaan sa amin, still, yung inyo pong pagmamahal sa amin, unconditional, Panginoon. Hindi kailan naman nagbabago. Kahit anong segundo man yan, Panginoon, bawat segundo ng aming buhay, still, yung pagmamahal mo ay nag-uumapaw sa amin. That's why, Father, as we celebrate this, and as we welcome, Panginoon, itong darating na taon, we believe na nararapat lamang, Panginoon, na i-dedicate namin ito sa inyo. Nararapat lamang na simulan namin ang taon at tapusin namin ang taong ito, Panginoon, ng nagpupuri sa inyo dahil kayo po ang siyang naging dahilan kung bakit kami naririto, Panginoon, safe at malakas at nagpupuri sa inyo. Maraming salamat for that. Right now, Father, we pray na kayo po ang siyang pumagitna sa amin. Kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng comfort, ng kasiyahan. Hindi ang pagdiriwang na ito, kundi yung inyo pong presensya sa aming buhay ang magbigay ng kasiyahan sa amin. We believe, Father, na even though we are celebrating this year, still ang aming pagpupuri sa inyo ay napakahalaga, Panginoon, at hindi namin ito dapat makaligtaan. That's why, Father, right now, allow us to be near to you, allow us to seek your presence, allow us to have this heart, Panginoon, na gustong magtapat sa inyo, na gustong isik, Panginoon, yung inyong presensya as we welcome this year, as we conclude this year of 2023. Again, Father, maraming salamat. And as we worship you today, Father, allow us to worship as one. Bagamat kami naman po ay magkakahiwalay, nasa iba't ibang dako man kami, Panginoon, ng bansang ito, maaring sa mga probinsya at sa aming mga bahay. But still, Father, we believe na kami po ay nagpupuri sa inyo ng iisa. And by that, Father, allow us to have this heart na nag-uumapaw yung pagmamahal, yung paglulong, Panginoon, sa inyong presensya. Father, again, maraming salamat. Pinagkakatiwala namin the rest of this day.
the last day of this year, Panginoon, sa inyo. And we believe, Panginoon, na may katagumpayan ng taong ito. Hindi namin hahayaan, Panginoon, and we believe, Panginoon, na kayo ang siyang Diyos na nagbibigay ng victory sa amin. And we claim, Panginoon, na ang taon nito ay para sa amin at para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So, as usual, kagaya po na lagi natin ginagawa, we're worshiping the Lord today. And kagaya nga po na sinabi ko kanina, nararapat lang, no, as we conclude itong taon na ito, nararapat lang na papurihan natin ang Panginoon. Nararapat lang na awitan natin siya ng mga papuri at awiting ito. And kung nasaan man kayo, di ba? Maaring iba sa atin nasa bahay, kasama natin yung mga families natin. Ayan, let's encourage each and every one of us to worship the Lord. Maaring some of us nasa mga probinsya and kasama po natin nanonood yung iba. And let me tell you this, na ang Panginoon po natin ay siyang Diyos na dapat nating sambahin. And we're doing this to glorify His name. We're doing this to give glory sa Kanyang pangalan. And as we worship the Lord today, let us be reminded na kung gaano kabuti ang ating Panginoon for the past years na nagdaan sa buhay natin. Siya po ay naging mabuti sa atin. So nararapat lamang na suklian natin yung katapatan na ibinigay niya sa atin. Although hindi natin yung kaya masuklian dahil sobra-sobra yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. But let us have this heart na nagsisik sa Kanya. Alright, so I encourage everyone na papurihan po natin ang ating Panginoon. Let us sing for the Lord. Let us clap our hands. Let us dance kung maaari. Di ba? Wala namang pong, there's no shame. Gaya nga po nila ko sinasabi, there is no shame sa pagpupuri sa ating Panginoon. So with that, let us sing for the Lord. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted up, shining in the light of His glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted up, shining in the light of His glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see him high and lifted up, shining in the light of His glory. Oh, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. To see him high and lifted up, shining in the light of His glory.
glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see Him high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you today, Panginoon. We want to experience you today, Father. Allow us to experience you today, Father. Yes. As we sing this song, let us declare that ang ating Diyos is for us, our God is for us. Battle, we won't fear the night. We will walk the valley, you will by our side. You will go before us, you will lead the way. Be a final refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Hey! Yes, Lord, you are for us. Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on, love's never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Neither high nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us, hold me in His love. Neither high nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us, hold me in His love. Yes, Lord. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God? Raise your voice. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Yes, Lord. Who can stand against us, Panginoon, kung Ikaw ay nasa buhay namin, Father? That's why we glorify you today, Father. Yes, Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. As we continue to praise the Lord today, let us declare na we are here to worship Him. We are here to worship His name. Only His name. And let us declare kung gaano siya kabuti sa ating buhay for the past months, and especially for this year, that He's been faithful to us. He's been good to us. Very, very good to us. That's why nararapat lamang na ibigay natin yung lahat natin para sa Kanya. And as we worship Him today, let us seek His presence. Let us make ourselves for Him, and for Him alone. And I believe na kikilos ang ating Panginoon today. And let us glorify His name.
the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Lord, here we are. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. Oh, full of sin, became poor. Yes, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know. Never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin. I'll never know. His name. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon the name of the Lord and be saved. Oh,
to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to... Sing it once again. Here I am. Here I am to worship. Here I am. Yes, Lord, here we are. We declare, you are a God, Panginoon. You're worthy of our praise, Father. Yes, sing to the Lord. Together one. Let's sing it one more time. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Glorify your name, Father, because you are worthy of our praise. Father, right now, we're very, very grateful for this opportunity that we have to praise you, Lord, to give glory to your name. Father, wala nang may tutumbas sa kahit ano pa mang bagay, Panginoon, itong pagkakataong ito, itong privilege na ito, to come near to you, Father, to worship your name and to glorify your name. Father, maraming salamat. At dalangin namin, Panginoon, na itong mga awiting ito, itong mga tugtuging ito, Panginoon, ay nakaabot sa iyong kaharian at nabigyan ka namin ng kaluguran. Father, maraming salamat for this privilege that we have. Tunay nga po na napakasarap at uplifting, Panginoon, yung pagmamahal na nararamdaman namin as we worship you today. Father, maraming salamat, and as we continue the service, as we hear your word, Panginoon, kayo po ang siyang pumagitna sa amin, kayo po ang siyang mag-guide sa amin, Father, as we hear your word, because we believe na yung salita ay mahalaga, Panginoon, ang yung salita ay buhay, yung salita ay kumikilos sa aming mga buhay. That's why, Father, allow us to have these minds and hearts na nakatuon lamang sa iyong salita. Nawa po na yung katotohanan, yung peace, yung love, Panginoon, yung pagpapakumbaba ng aming mga puso as we receive your word, Panginoon, mapasa amin. Nawa po ay makita namin kung gaano kakabuti, Panginoon. Let us be reminded that through your word, kami po ay blessed, kami po ay pinagkalooban ng iyong pagmamahal. At yung pagmamahal na yun ay hindi natatapos, kundi patuloy na pa naming nararanasan, Panginoon. That's why, Father, kung sino man po ang nakikinig, Panginoon, sa service na ito, allow his heart or her heart, Panginoon, na mag-focus sa inyo. Allow his heart to give yung kanilang kabuuan upang makapagbigay ng kaluguran sa inyo. Nawa po ay makakita kami ng liwanag, makakita kami ng peace at ng pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa. And as we hear this word, allow us to be transformed as we conduct our lives. Panginoon, maraming salamat. And we're also praying for the speaker that you will be using today. Allow her heart to be the same as your heart. Break her heart the same way kung paano na break ang puso mo, Panginoon, kapag alam mo na yung isang tao at yung isang kaluluwa, Panginoon, ay hindi nakakilala sa inyo. That's why, Father, we entrust you everything. Nawa po ay paguhin nyo kami, i-correct nyo kami, at mahalin nyo kami through your word, Panginoon. Again, maraming salamat. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan. So tayo po ngayon ay dadako na sa Word of God. So with that being said, tinatawagan ko po si Pastora Virgie to give us the Word of God and explain us how we conduct our lives as we live as Christian and as a tao na rin. And again, let us be reminded that as we hear this Word, let us focus our hearts and minds to His words. So, may I call on again, Pastora Virgie, para po sa kanyang preaching. Good morning po sa ating lahat, lalo po sa ating Panginoon. At gayon din sa mga kapatid sa Zoom.
Sa umagang ito ay tatalakayin po natin ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. Basahin po natin sa Luke chapter 11 verse 1. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, marami po salamat sa mga ito at patuloy mo kami dinadala sa lugar nito. Marami po salamat sa bawat isa at dinala mo kami na ligtas. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita mo sa umagang ito. Nawa, O Diyos, itong mensahe ito, maging daan at paraan para magkaroon kami ng kaliwanagan na napakahalaga ng panalangin sa bawat Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan namin ito, maisabuhay namin ito, at nasa gayon, O God, ay patuloy kami mga panalangin. Maraming po salamat sa mensahe mo ito, Panginoon, at patuloy na binabalik po namin sa lahat ng kapurihan, kalwalhatian, karangalan, kadakilaan, papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sa umagang ito, tatalakayin po natin yung kahalagahan ng panalangin sa buhay ng isang Kristiyano at kung paano tayo mananalangin. Minsan nga nalangin ang Panginoong Hesus. Pagkatapos niya, sinabi niya kanyang mga alagad na sila ay turuang manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Nang panahong iyon, ang mga Kristiyano ay hindi pa marunong manalangin. Kaya nagpaturo sila sa ating Panginoong Hesus kung paano manalangin katulad ni Juan. Bilang mga Kristiyano, kailangan tayong manalangin. Kailangan nating matutuhang manalangin dahil ito'y kailangan natin . Dahil sa pananalangin, dito tayo nagkakaroon ng lakas, gabay, patnubay, kaya kapayapaan at proteksyon sa ating mabuhay. Sabi nga ganoon, kahit taglay mo ang baluting kaloob ng Diyos, sa iyo kung wala kang panalangin, hindi ka magtatagumpay. So ano-ano ba ito mga balutin na ito na kaloob ng Diyos? Na makikita natin sa Ephesians 6. Tignan natin kung ano mga balutin ito para malaman natin kung ano ba ito. Makikita natin sa Ephesians 6 verses 14. Habing ganun dito, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso na masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maghihanda at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So ito yung baluti ng Diyos na nais niyang isuot natin. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ka magiging matagumpay kung hindi ka mananalangin. Kaya nga sabing gano'n, kahit suot mo ng kumpleto ang armas o baluti, kailangan mo pa rin manalangin . Manalangin at mataimtim na pananalangin. Yun ang nais ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pananampalataya, maiisot mo ang baluti para maging mabisa ito sa buhay mo. So yun sabi nga gano'n, ang panalangin ay bahagi ito ng labanan. Kasi ang panalangin, ang labanan ito hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Katulad na naranasan ni Daniel, kahit si Daniel dumaras din ng pakikipaglaban sa panalangin. So tignan natin sa Daniel chapter 10. Dito makikita natin kung paano nakipaglaban si Daniel sa kanyang pananalangin. Chapter 10, verse 10. Sabi rito sa verse 10, walang ano-ano may humawak sa akin at ako'y itinindig. Sinabi niya,
Daniel, lubos na kinalulugdan. Tumindig ka at pakinggan mong mabuti itong sasabihin ko. Sinugo ako para sabihin ito sa iyo. Tumayo naman ako bagamat ako'y nanginginig, sabi ni Daniel. Sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot pagkat mula ng ilagak mo sa Diyos sa iyong isipan at magpakababa sa kanyang paningin, dininig na ang iyong dalangin. Naparito nga ako, taglay ang katugunan. Ngunit napigilan ako sa kaharian ng Persya, pagkat 21 araw muna akong nakipaglaban sa anghel na bantay roon. Nang makita ni Miguel, isa sa mga pinuno ng mga anghel na ako'y nakikipaglaban, sinaklohan niya ako, iniwan ko siya roon. At nagtuloy ako rito pang ipalawanag kung ano mangyayari sa iyong mga kababayan pagdating ng araw. Sabing gano'n. So si Daniel nakipaglaban eh. Bago pa nadinig ang panalangin niya, meron palang hadlang sa kanyang panalangin. At yun ay ang nakipaglaban siya sa anghel. Kaya nung makita ni Anghel Miguel ang nangyayari kay Daniel, siya ay tinulungan nito eh. So makikita rin natin ang hirap na dinanas niya sa kanyang pananalangin. Sabi nga ganon, alam ng Panginoong Hesus ang pakikipaglaban sa panalangin dahil siya mismo, ang ating Panginoon, ay dumanas din ng hirap sa kanyang panalangin. Sabi nga ganon, nung siya ay nasa hardin ng Gethsemane, iniisip niya ang kanyang kamatayan sa krus. Kaya dahil sa hirap ng kanyang nararamdaman, mas lalo siyang mataimtim na nanalangin. So yun ang naghihirap ating Panginoon eh. Sabi nga sa Luke 22:44, tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa, kanyang pawis, na animoy malalaking patak ng dugo. So yun ang naranasan ng Panginoon eh, dahil sa tindi ng hirap na kanya naranasan, dahil sa tindi ng hapis na kaya nararamdaman, ang pawis niya ay parang dugo na malalaki na pumatak sa lupa. Ito ang salitang agony or tigib ng hapis. Ito ay patungkol sa labanan. So nakipaglaban siya o kaya paligsahan. So ibig sabihin, ang Panginoon ay nagkaroon siya ng emotional strain, yung bang hirap sa kanyang kalooban, sa kanyang emosyon at hapis. So yun na naranasan ng ating Panginoon na siya ay nananalangin. Nagkaroon ng malakas na puwersa ng pakikipaglaban sa panalangin ang Panginoon dahil sa krus naghihintay sa kanya. Yun ang naramdaman niya kasi alam niya kamatayan na kanyang haharapin. Kaya ang panalangin ay labanan. At ito ay lubhang mahalaga sa bawat Kristiyano. Sa bawat Kristiyanong nananampalataya rito laban sa mga ito eh. Sabi nga ganon, kinakailangan magkaroon tayong panalangin araw-araw. Mahalaga ito sa buhay natin mga Kristiyano dahil kung di ka mananalangin, hindi ba naramdaman, naranasan, minsan nanghihina ka, yung bang wala kang lakas sa buhay mo. So sa mga panalangin natin, mayroong mga kondisyon para maging mabisa ang panalangin mo. Sabi gano'n, praying in the Spirit. Manalangin ka sa Espiritu. Sa verse 18, sabi nga gano'n dito, sa verse 18 sa Ephesians. Buksan uli natin sa Ephesians. Kung dala po nyo ang inyong mga Bible, sa Ephesians 6, chapter 6, verse 18. Ang lahat na ito'y gawin ninyo sa pamamagitan mga panalangin at pagsamo. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Sa pamamagitan ng panalangin may pagsamo, sabi nga ganoon. Kaya dahil tulad ng sandata ng tao, wala itong halaga sa espiritual na labanan. Kasi nga ang pakikipaglaban natin, di ba, hindi sa laman, kundi sa espiritu. Sabi ganoon sa 2 Corinthians 10:14. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandata makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. So ito ang dapat natin maging sandata ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapaguho ng mga kuta at sumisira sa mga maling pangangatwiran ng mga tao
Yun na, kinakailangan manalangin tayo in spirit. Sabing ganon. Yung sinasabi rito na ang tabak na kaloob na espiritu ay yung salita ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos. Kaya kinakailangan ang panalangin natin ay maging mabisa. Dahil nakikita ng Diyos ang labanan. At alam niya ang plano ng dyablo. Alam ng Panginoon kung ano ang plano ng dyablo sa atin. Dahil pinagpasyanan ng Diyos ang lugar at ang bawat sundalo sa labanan. Sabi niya ganon. Alam na yan ng Panginoon at itinuro niya ang bawat galaw ng buong spiritual army. Alam niya ng Panginoon ang bawat galaw ng ating kalaban. Sabi niya ganon, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa mga panalangin dapat nating ipanalangin. Kaya kinakailangan manalangin tayo. Kasi ang Panginoon, nakikipag-ugnayan yan sa banal na espiritu para ipahatid sa atin, paalam sa atin, ang mga bagay na dapat nating ipanalangin. So yun hindi natin alam kung saan inilagay ni Satanas ang kanyang patibong. Di ba hindi natin alam yan? Ang Panginoon ang nakakaalam yan. Pero kung ikaw ay listo sa banal na espiritu, pasisiglahin niya ang iyong panalangin. Para babalaan at maging handa sa pinagkaloob niya sa nabaluti sa bawat sa atin. So yun, kinakailangan maging listo tayo sa pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay upang maging masigla tayo sa ating mga pananalangin. Kasi kumisan, hindi naman maikakaila to. Marami nakakaranas ito na kumisan dumarating tayo sa pagkakataon na nanghihina tayo, ayaw nating manalangin, hindi ba? Kumisan na dyan mga problema. Yun, kumisan nagiging hadlang. Kaya dapat maging sensitive tayo sa banal na espiritu sa buhay natin. Iniudyo ko ang kaniyang manalangin at sinisiguro na ang ating panalangin ay kanyang sasagutin. Amen? Kaya yun sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya dapat maging listo tayo, maging alerto tayo sa pagkilos ng banal espiritu sa ating mga buhay. Ang sabi nga sa Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng desire, ng kakayahan, maisagawa ang kanyang kalooban. Hindi galing ito sa atin. Sa susunod, laging manalangin, praying constantly, sabing ganon. Muli sa Ephesians 6:8, sabing ganon dito sa Ephesians 6:8 muli, basahin natin. Sabing ganon dito, ang lahat na ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Yun ang nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsamo. Ay ibig salitang manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Dito, pinahihiwatig ng Panginoon na maging listo ka sa panalangin sa lahat ng oras. Ano man ang kalagayan mo. Sabing ganon, ano man ang kalagayan mo, sa lahat ng oras, kinakailangan listo tayong manalangin. Kung halimbawa, biglang dumating, biglang lumindol, di ba? Maraming tao ang nalilito. Hindi alam kung anong gagawin, kung saan tatakbo. Pero ang pinakamabuting dapat nating gawin, kung dumarating ang mga kapahamakan, ay ang manalangin. Sabi nga gano'n, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya mas mainam na maglaan tayo ng tiyak na oras sa pananalangin. Katulad ng ating Panginoon, hindi ba? Meron siyang oras sa kanyang pananalangin. Kahit busy siya, abala siya sa pagmiministeryo sa gawain niya, meron siyang panahon. Kahit pagod siya, kahit gutom siya, kahit gustong-gusto niya magpahinga, meron pa rin siyang oras sa kanyang pananalangin. So, ang ginagawa niya, madaling araw pa lang, gumigising na siya, bumabangon na siya, pumupunta siya sa isang lugar na matahimik, at doon nananalangin at kinakausap ang Panginoon. So nakikipag-usap siya sa Panginoon. Ano man ang iyong ginagawa, di ba? Pwede tayong manalangin. Pwede ka manalangin habang ikaw ay naglalakad,
Nasa sakyan ka, pwede ka manalangin. Nagluluto ka, pwede ka manalangin. Bigyan natin ng pagkakataon na tayo ay makapanalangin. Sabi nga, hindi natin alam kung ano ito ating gagawin. At wala tayong kapangyarihan sa ating sarili na gawin ang anumang bagay. Amen po ba yun? Kaya nga sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sabi nga nun, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kaya nga sabing gano'n, sa Diyos lamang tayo pwedeng magtiwala na buong puso at lubusan. Kaya kung ano man mga plan mo sa buhay mo, kung ano man ang mga binabalak mo, sangguniin mo ang Diyos sa lahat ng iyan eh. Siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng tama, ng tumpak na lakad mo eh. Kaya nga yun huwag natin kalilimutan sa mga plano natin sa ating buhay, siya lagi ang unahin natin. Halimbawa, may plano ka magpunta sa ibang bansa, di ba? Alamin mo, ano ba ang kalooban ng Diyos sa iyo? Kalooban ba na magpunta ka sa ibang bansa, doon ka maghahanap buhay? Dapat malaman mo yan eh. Kasi kung hindi, paano kung hindi yun ang kalooban sa iyo ng Diyos? Di ba? Alam ni Satanas na tayo'y sa Diyos umaasa at nagtitiwala dahil wala tayong supernatural wisdom and power. So alam niya yan eh, sa Diyos lamang tayo umaasa at nagtitiwala. Sa pamamagitan ng panalangin, sabi nga ganon, we are strong in the Lord and in the power of His might, sabi sa Ephesians 6:10. Sabing ganon, sa pamamagitan ng panalangin, dapat nating gapusin ang kapangyarihan ni Satanas para pawalan ang mga tanikalaan, yung mga nakakadena, di ba? Dapat yun sa kapangyarihan ng Diyos lamang na ito magagawa eh. Sabing gano'n, kung sarili lang natin mga kapatid, ay wala tayong magagawa. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan ang sinabi ng Panginoon sa John 15 verse 5. Sabing gano'n dito. Samantala, kay Kristo, sabi nga, we can do all things eh. Hindi ba? Totoo naman, hindi ba? We can do all things. Sabi nga gano'n ni Paul sa Philippians 4. Ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yun ang sinabi ni Paul eh. Hindi magagawa ni Paul ang ginagawa niya, kundi sa lakas na pinagkaloob sa kanya ni Kristo. Kaya sabi gano'n, habang inaangkin natin ang katayuan kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, lagi tayong pagtatagumpayin. Kaya yun ganyan kahalaga ang panalangin sa mga Kristiyano. Kaya kung nais mo maging matagumpay ka, habing ganon, yung katayuan mo kay Kristo sa panalangin ay gawin mo eh. Sabi sa 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayo isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Kaya dapat natin tandaan mga kapatid, lagi tayong kasama ng Panginoon sa kanyang gawain eh, dahil sa ating pakikipag-isa sa kanya. Muli, sabing ganon sa Ephesians 6:18, ang lahat na ito'y gawin niyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Sabing gano'n, ito ay patungkol sa lahat ng klase ng panalangin. Sabing gano'n, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ang lahat na ito ay patungkol sa lahat ng klase ng panalangin. Sabing gano'n, pwede ka manalangin sa publiko, sabing gano'n, manalangin ka, di ba? Sa pribado, pwede ka manalangin. Maikli at mahabang panalangin, naririnig o hindi naririnig na panalangin, humihingi at nagpapasalamat na pananalangin. Pwede natin gawin ito mga kapatid, saan ka man naroroon, anuman ang ginagawa mo. Samantalahin natin ang pagkakataon na tayo ay makapanalangin. Ayon nga sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos
ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. So ano sabi rito, ang babala? Huwag kang mabalisa. Sabi ganun, tungkol sa anumang bagay. Katulad ngayon, di po ba mga kapatid, magpapasko, maraming tao ang patuloy na tumitingin sa mga material na buhay. Hindi, ang iba, hindi matuloy ang Pasko kung walang bagong damit, sapatos, mga pagkain. Pero hindi tayo doon nananangan, mga kapatid, sa mga material na bagay lamang. Dapat hingin natin ito sa Diyos ng lahat kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Ikahihingi natin ito sa pamamagitan ng panalangin at ipagkakalob ito ng Diyos sa atin. Pangatlo, maging matyaga sa pananalangin. Matyaga po ba tayo sa ating pananalangin, mga kapatid? O baka naman isang panalangin lang at kapag hindi na dinig ng Panginoon ay titigil na tayo? Hindi ganun, kinakailangan maging matyaga tayo. Maaaring hindi pa ito ang panahon para sagutin ng Panginoon ay yung mga panalangin. Kinakailangan maging matyaga tayo, hintayin natin ang tamang panahon ng Diyos para ipagkaloob niya ang ating panalangin. Kaya nga sinabi ko, maging matyaga sa pananalangin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, maging matyaga sa panalangin. Sabing gano'n, maging matyaga tayo. Dahil kinakatakutan ni Satanas ang mga Kristiyano, alam kung paano mananaig sa panalangin kasama ang Diyos. Ita mo, takot si Satanas Takot siya sa ating mga panalangin kasi alam niya na mananaig tayo sa ating panalangin dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya magpatuloy tayo, maging matyaga tayo. Gagamit si Satanas ng mga devices. Kahit anong device para hindi ka makapanalangin. Kumisan, di ba, ginagamit niya ang pagod mo. Andiyan, pagod ka na, tamad ka ng manalangin. Ginagamit niya ang mga, sabing ganon, ang mga problema, ang mga pag-aalilangan. Na kumisan, andyan ang pag-aalilangan. Na kapag ka nalalangin ka, lalo na pag ang tagal-tagal, di sinasagot ng Panginoon, nagkakaroon ka na ng katanungan sa isipan mo. Naririnig ba ng Diyos ang panalangin ko? Bakit hanggang ngayon, hindi pa niya ako sinasagot? Andun, pumapasok na ang doubt sa isipan natin. Kapag ka ganun, ay iniisip natin Andun din ang discouragement, di ba? Pinanghihinaan tayo ng loob. Dahil ang panalangin natin ay hindi nadidinig kaagad ng Panginoon. Alam ng Panginoon yan, naririnig niya ang bawat sa atin. Kaya huwag tayong mawawalan ng loob Gayun din ang depresyon, di ba? Maraming nade-depress sa panahong ito dahil hindi sila nagpapatuloy sa Panginoon, mga problema na nagiging sanhi ng kanilang depresyon para maalis ang desire mo na manalangin Yan ang mga ginagamit ni Satanas. Kapag hindi siya nagtagumpay, gagamitin niya naman ang mga problema natin So maraming tao ngayon na talagang problemado. Gayun din sa trabaho o kaya sa tahanan ninyo. Maaring may mga problema sa inyong tahanan na ginagamit ni Satanas para panghinaan ka sa pananampalataya mo at hindi ka na makapanalangin. Ang lahat nito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Sabing ganon, malalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayo maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Sabing ganon. Dapat tayo maging listo at maging handa dahil hindi natin alam kung kailan o kung paano aatake ang kalaban sa atin Kaya lagi tayong manalangin, mga kapatid, napakahalaga nito. Ang dapat na gawin ng mga Kristiyano ay maging pagmatiyag para manatili kang handa at patuloy kang mag-aral sa salita ng Diyos. Kaya ayun, kinakailangan patuloy rin tayo mag-aral sa salita ng Diyos. Dahil mula sa kasulatan, mapag-aalaman natin ang isip ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yan isipan niya At mula din doon, maalala natin kung paano umiwas. Kung paano tayo umiwas kay Satanas mula sa salita ng Diyos Kaya't lagi tayong handa at magmatiyag. Magtiyaga sa pagmamatiyag.
Susunod, praying for all believers. Kinakailangan panalangin natin ang kapwa natin mananampalataya. Kaya't lagi kayo maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kaya ganito mahalaga na ipanalangin natin ang bawat isa. Diba? Ang kapwa mananampalataya dahil lahat tayo ay nasa spiritual na pakikipaglaban. Spiritual ang labanan dito, mga kapatid. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman. Espiritu ang labanan dito. Makikita natin sa Ephesians 6, verse 6, chapter 6, verse 12. Sabi nga dito, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sabi ganito, ito ang makalaban natin Hindi sa laman, kundi sa espiritu. Kaya dapat lagi tayong maging handa sa atake ng kalaban. Lahat ng miyembro, mananampalataya ay miyembro ng katawan ni Kristo. Sabi nga sa Ephesians, 1 Corinthians 12, verse 26, kung nasasaktan isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan isang bahagi, nagagalak ang lahat. Para bang kasabihan sa mundo na kapag ka nasaktan ng kalingkingan, buong katawan ay nasasaktan. So ganito rin ito Kaya dapat bilang mga Kristiyano, gumawa tayo ng sama-sama bilang isang koponan, bilang isang team, sabi ganoon. Halimbawa sa isang basketball, ay ang magaling sa isang team, merong isang magaling dyan, di ba? Napakagaling niya, ay siya ang tumatanggap ng atensyon, ng papuri ng mga manonood. Pero ang tagumpay nila ay depende sa kanilang team na gumagawa ng sama-sama. So kaya hindi tayo bilang mga Kristiyano, gumawa tayo ng sama-sama para tayo ay magtagumpay sa gawain natin sa ating Panginoon. Panalangin natin ang isa't isa sa spiritual conflict para tayo ay sama-samang magtagumpay. Kaya nga sabing ganon, ang tanong ko, pinapanalangin po ba natin ang ating mga pastor? Di ba? Kaya panalangin natin ang mga pastor natin. Dahil sila ang nasa forefront ng labanan. Dahil sila ang tinawag ng Diyos para mamuno sa kongregasyon. Katulad dito sa ating simbahan. Sila ang ating pinaka-pinuno rito. At bilang mga leader din, sila ang special target ni Satanas sa masamang atake. So lahat ng mga ginagamit ng Diyos, inaatake ng kalaban. Walang pastor ay hindi nangangailangan ng panalangin. Kailangan silang suportahan ng panalangin para maging malakas sila at ihayag ang salita ng Diyos na mayroon katapangan. Kahit nga si Pablo di ba? Humiling siya ng panalangin. Si Pablo, sabi nga sa Ephesians 6:19, hinilingin ni Pablo na ipanalangin din ninyo na ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga na mabuting balita. So iyon ang kahilingan ni Pablo na ipanalangin siya. Kailangan niya ng panalangin. So gayon din tayo mga pastor natin, kinakailangan ding ipanalangin. Dahil sa mabuting balitang ito, sabi ni Pablo, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kaya't panalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Kaya yun, sabi nga, kaya dapat tayong patuloy na manalangin dahil lahat tayo ay nahaharap sa espiritual na labanan. Amen? Kaya ayun lahat tayo nahaharap sa isang espiritual na labanan. Sabi nga ganon, last na po ito. Sabi kahit sa panalangin, asahan mong kikilos sa Diyos para pagkalooban ka ng pagnasang manalangin at palakasin habang nanalangin. So ito ang mga mensahe ng Panginoon sa atin, di ba? Manalangin ka sa patnubay ng Espiritu. Mabisa ang panalangin. Manalangin lagi. Manalangin mayroong tiyaga.
at panalangin ang lahat ng mga mananampalataya. So ayun sapagkat sabing gano'n sa Ephesians 6:12. Sapagkat ang kalaban natin may kapangyarihan. Sabing gano'n at mga tagapamahala nakadili mang namamayanis sa libutan ito. Ang mahukbong espiritual ng kasamaan sa himpapoyin. So ito ang kalaban natin mga kapatid. Kaya't huwag po tayong titigil na manalangin dahil malaga ito sa bawat Kristiyano, sa bawat isa sa atin Lalong-lalo po Panginoon sa panahon ngayon, hindi ba? Hindi na natin tiyak kung anong mangyayari. Kinakailangan magbuyat tayo sa panalangin. Ay lahat ng nangyayari sa panahon ngayon ay nakatakda na. Sabing gano'n, nakatakda na yan. At pati na rin nangyayari sa ating bansa. Kaya lagi tayong manalay mga kapatid, hindi lamang sa ating family, kundi sa ating bansa rin. Amen? Kaya yun mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay nakatuloy ito sa bawat isa sa atin at patuloy tayong manalangin. Amen. Kaya yun, bago tayo magtapos, ang encouragement ko sa mga kapatid, bago matapos ang taong 2023, ay tapusin natin ang taong 2023 sa prayers. At salubungin natin ang taong 2024 ng prayers din Dahil yan ang kailangan natin. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Diyos Ama sa langit, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming po salamat, Panginoon, at patuloy mo kami pinapaalalahanan na kami ay manalangin. Alam po namin, O Diyos, na kailangan namin ito dahil sa panalangin, patuloy mo kami binibigyan ng lakas, gabay, patnubay, kapayapaan at proteksyon, Panginoon. At Lord, salamat at patuloy mong pinapaalalayan sa amin, nawa, O God, ang bawat sa amin ay mag-commit sa prayers every day, Lord, sa buhay namin. Kami laging manalangin. Kaya protektahan niyo po kami lahat, pati ang buong LOG, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo, O God, ang aming gagawing celebration sa iyong kaarawan sa December 17, Panginoon. Kumilis po kayo mightily sa bawat sa amin, Panginoon. At gayon din po naman sa gagawing feeding program at pagbibigay po, Panginoon, mag-gift sa mga family. Lord, salamat sa mga provisions mo, Panginoon. Salamat sa mga leaders na ginagamit mo, sa aming mga pastor, Panginoon. Kaya Lord, dalay po namin, O Diyos, na patuloy pagpalain mo sa sambahang ito, Panginoon, na lahat ng mga kaluan dinadala mo sa church na ito ay manatili. At Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Ingatan mo ang lahat po ng aming mga kapatiran na magbabakasyon, mag-i-spend, Panginoon, ng Christmas sa kanilang mga probinsya. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ang lahat na ito binabalik po namin sa iyo, mayroong kapurihan, kalwalhatiang karangalan, kadakilaan, papurit, pagsambat, pasasalamat. Sa dakilang pangalan ni Anak na sa Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen, amen. Thank you, Lord.